0 na. So, equals. Yung derivative ng 3x, alam na natin yan. That is 3. Plus. Ito guys, kasi magkaiba yung variables na. Apply natin yung product rule kasi multiplication sila. So, gawin natin u. Yung 2x squared. Then, yung b natin na is yung y squared. So, syempre, yung u natin guys, pag kinuha natin yung u prime, that is magiging 4x, diba? As for etong b natin, pag dinerive natin, or yung b prime, that is magiging 2y. Pero dahil nag-derive tayo ng y, magkakaroon tayo ng y prime. So, ito yung kailangan natin. So, remember yung formula sa product rule is bu prime ay ub prime pala plus bu prime. Ito yung magiging derivative pag product rule. So, lalagyan natin siya dito. So, magkakaroon tayo ng multiplication ng yung u natin, that is 2x squared, copy lang natin, times yung b prime, that is 2y y prime, 2y y prime, plus, may plus tayo doon, meron tayong b, that is y squared, lagay lang natin yung y squared, times yung u prime, which is 4x. Then, simplify na natin. So ngayon meron tayo ditong 0 sa left side, copy lang, equals, meron tayong 3, then plus, multiply lang natin to. So yung 2x squared y times 2y y prime, so magkaroon nga 2 times 2, magiging 4 yun. Then copy natin x squared, pati yung y and y prime. As for this one, meron tayong y squared times 4x, so magkaroon tayo doon ng plus 4x y squared. So, dahil nagkuha tayo ng y prime, lahat ng walang y prime, ililipat natin sa kabilang side. So, meron tayo ditong 3, lilipat natin sa kabilang side, magiging negative 3 yun. Meron tayo ditong 4xy squared, so lilipat din natin siya sa kabilang side, magiging minus na siya, then 4x y squared. Then, equal natin yung natirang term na 4x squared y prime. So, remember guys, we're solving for y prime. So, para ma-cancel yung ibang mga term, mga variable and coefficient dito, i-divide natin yung lahat. Except sa y prime. So, basically, pag dinivide na natin sila dito, maka-cancel na tong 4x squared y. Matitira yung y prime. So, basically, ito na yung magiging sagot. Y prime, which is equals sa negative 3 minus 4xy squared over 4x squared y. So, yun yung magiging derive ng given natin. Gets? Pag implicit. Implicit po yan guys. Pero may other way yan. Yung yung tinuro ni Math Enthusiast. Kung gagamitan mo siya nung partial derivative. Pares lang. Try natin para tayo magulo. So, paano ba yung partial? Alam ko pa ba yan? Tatry ko lang ha. So, let's say meron tayong 1 equals 3x plus 2x squared y squared. Bakit po 2y y prime? Kasi po nag-implicit tayo. Wala tayo ditong y. Hindi siya Ibang tawag doon? Hindi kasi siya naka-y equals something like that. Alam mo tawag tawag pero pag implicit guys, ganito yung ginagawa. Wala, mahina pa. Kung mahina, kakambe, talo. Joke. Anyways, so try natin yung partial. So, meron tayong given na 1 equals 3x plus 2x squared y squared. So, yung partial guys, that is negative fx over fy. Derivative nila. So, bali guys, kung may katabing, kunyari, nag-derive tayo ng x.
kung may katabi siyang y, mag-serve siya as coefficient. So, ngayon, meron tayong negative sa numerator muna tayo. Then, meron tayong, by the way, lalagay pala muna guys, bago tayo mag-start dito. Lahat ng term dapat nasa isang side lang, then naka-equate sa 0. So, which means, lipat natin itong 1 sa kabilang side. So, 0 na, dito, equals 3x plus 2xy, x squared y squared. Then yung 1 may minus 1. So, kailangan naka-equate sa 0. Pwede nga dito yung 0 sa kabila. Pwede rin naman dito kasi pares lang naman equal sa 0. Anyways, kunin natin yung partial derivative ng x muna. So, meron tayong negative. Then, meron tayo ditong 3x. Diba? So, dahil nag-derive tayo ng x, ano ba yung derivative ng 3x? That is 3. Then, plus, meron tayong 2x squared y squared dito. So, dahil nag-derive tayo ng x lang, yung y squared, mag-serve siya as constant. So, bali, pag dinerive mo tong 2x squared, magiging 4x siya. Tatimes mo siya sa y squared or 4x y squared. Then, derivative na itong constant is 0. So, wala na yun. Then, over sa y naman. So, in terms of y ka naman, sabihin. So, kapag may variable, mag-serve siya as constant pag wala siyang ibang partner na variable. Pero kung may partner siya na ibang variable, mag-serve siya as coefficient. So, katulad na ito guys, dahil nag-derive na tayo sa y, etong 3x na to, mag-serve siya as constant. Sabi sabihin, 0 na to. Plus, etong 2x squared y squared natin, dahil nagdi-derive tayo sa y, i-derive mo yung 2y. Pag dinerive mo yung 2y, ito yung y squared pala. Pag dinerive mo yung y squared, magiging 2y. Pero dahil may katabi siyang variable na 2x squared, i-multiply mo siya doon kasi mag-serve siya as constant. So, ibig sabihin guys, kung meron tayong 2x squared y squared at nag-start tayo sa fy, itong derivative ng y na, etong 2x squared na to guys, mag-serve siya as constant lang. So, i-copy mo lang siya. Then, i-multiply mo siya sa derivative na ito, which is 2y. So, pag minultiply mo itong dalawa, ang kakalabasan na ito is 2x squared, 4 pala, kasi 2 times 2. 4x squared y. So, ini maging sagot sa baba. 4x squared y. So, basically, kailangan mo distribute itong sign. So, magkakaroon tayo ng negative 3 plus 4xy squared over 4x squared y. So, ito yung magiging y prime natin using partial derivative, which is equal siya dito. Ay, minus pala to, sorry. Hindi ko na-distribute. Negative times positive is negative. Then, negative times negative. Positive is negative. So, negative dapat. Yun.